Isang gabi ay nagmamadaling makauwi si Natsumi galing sa panonood ng sine dahil baka hinahanap na daw siya ng tatay niya. Kaya naghanap siya ng shortcut sa isang madilim na eskinita, kung saan may nakita siyang isang pusa, na sinubukan niyang kuhanan ng litrato dahil ang cute daw nito. Subalit pagkuha niya ay napansin ng mga masasamang loob ang flash ng camera, kaya inakala ng mga ito na nakita ang ilegal nilang ginagawa kaya hinabol siya ng kasabwat na pulis. Agad naman siyang tumakbo pero nahuli siya nito at nakuhanan ng isang CCTV. Sinilaw niya ang pulis kaya nagawang makatakas, pero naiwan ang lucky charm niyang pusa. At nang dahil sa nangyari ay bakas sa mukha ng pulis ang pag-aalala. Ikinalungkot ito ni Natsumi dahil nawala ang charm niyang pusa. Kaya balak daw niyang magpunta sa Get Backers para mabawi ito. Kaya nagtungo siya sa cafe ni Paul na kasalukuyang tinutuluyan ng Get Backers. At dito ay nalaman ng dalaga sa shop owner na mga sakit daw sa ulo niya ang Get Backers dahil wala silang pambayad sa mga kinakain. Gabi na nang dumating ang dalawa at saka nagunahan sa pagkain ng huling slice ng pizza. Pero nang manalo si Ban ay nagalit si Ginji kaya kinuryente niya ang kaibigan. Nang mapansin na meron pala silang kliyente, subalit nang malaman na isang maliit na palawit lang pala ang nais mabawi ng babae ay nawala ng gana si Ban. Ngunit ikinwento ni Natsumi na napakahalaga daw nito para sa kanya dahil ito ay memento ng yumao niyang ina. Tumanggi si Ban na kunin ang trabaho, pero sinabi ni Paul na kay Natsumi daw ang pizza na kinain niya kaya pumayag na ang Get Backers na gawin ang trabaho. Nang mapadaan sa tulay si Ginji ay naalala niya ang dating buhay, noong emperor pa siya ng Limitless Fortress. Ngunit nang dumating si Ban ay natigil ang pananaginip niya ng gising. Saka nagpatuloy sa paghahanap sa charm na pusa. Palihim na nagpunta ang masamang pulis sa security room upang burahin ang kuha ng CCTV. Pero napansin niyang may nakapanood na nito. Nagpanggap ang dalawa ng mga tagalinis ng salamin upang makapasok sa police station. Pero hindi nila mabuksan ang bintana kaya nagpanggap naman silang delivery guy ng pizza na may pampasakit ng tiyan. Tapos nagpanggap ulit sila ng mga janitor upang abangan ng pulis na sasakit ang tiyan dahil sa pizza. Ngunit lahat pala ng pulis ay kumain nito kaya dumagsa silang lahat sa CR kaya nabigo na naman ang dalawa. Nawawalan na ng pag-asa si Natsumi, subalit nangako ang Get Backers na tatapusin nila ang trabaho. Kaya naman pinili na lang ng dalawa na maghintay sa labas ng police station. Ngunit nato naman ang kanilang kotse dahil alanganin ng parking. Kaya dahil dito ay mababaon na naman sila sa utang. Nakita ng isang babae ang charm na hawak ng pulis. Giit ng pulis na napulot niya lang ito. Kaya nagpresenta ang babae na siya na lang ang magdala nito sa Lost and Found. Subalit may nasabi pa siyang impormasyon kaya nagkaideya ang pulis sa may-ari nito. Nagpunta ang dalawa sa Lost and Found at dito ay nakita na nila ang kitty charm na hinahanap kaya nang hinayang si Ban sa mga effort nila kahapon. Pagdating sa kotse ay nag-text sila kay Natsumi sa magandang balita. Pero bihag na pala si Natsumi ng mga mafia at ng kasabwat na pulis sa pag-aakalang spy ang babae. Nabasa ng pulis ang text ni Ginji, kaya pinapunta niya ang dalawa sa isang warehouse. Agad na nagpunta ang magkaibigan sa warehouse nang makita ang isang grupo ng mafia. Pilit namang itinatanong ng pulis kung bakit sila nag-iispiya sa kanya. Ipinaliwanag ng Get Backers na ang pakay lang nila ay ang charm. Pero hindi naniwala ang pulis kaya sumugod ang mga ito subalit kinuryente lang sila ni Ginji. Tapos nagpalabas pa siya ng malakas na kuryente kaya nasira ang ilaw sa bodega. Si Ban naman ay ipinamalas ang lakas ng kanyang kamay kaya hinawakan sa mukha ang lalaki at saka ibinalibag. Kaya naglabas na ng baril ang mafia. Pero ginamit ni Ginji ang kuryente para pigilan sila. Tapos tinutukan ng pulis si Natsumi sa ulo. Pero tinitigan siya ni Ban sa kanyang mga mata na parang na-hypnotized kaya binaril niya si Ban sa ulo. Saka sinunod niya na pinagbabaril si Ginji. Ngunit biglang nagkaroon ng mga pulis sa harapan ng lalaki na pinagbabaril siya ng walang laban. Ngunit isang panaginip lang pala ang nakita ng pulis dahil kakayahan pala ito ni Ban gamit ang kanyang mga mata. Nang mapaluhod ang lalaki ay umuwi na sila kasama si Natsumi na nakatulog sa likod ng kotse. Kinabukasan ay nakita nila si Natsumi na nasa cafe dahil simula ngayon ay magtatrabaho na daw siya dito. Pero kalaunan ay nalaman din ng Get Backers na magtatrabaho din sila sa cafe para makabayad ng utang. Kinabukasan ay naghahanap si Ban ng kliyente pero walang pumapansin sa kanya. Kaya nagpatulong siya kay Ginji pero walang lakas si Ginji dahil 3 araw na silang hindi kumakain. Nais na lang magtrabaho ni Ginji sa cafe para magkalaman ang sikmura. Pero ma-pride si Ban dahil sila daw ang Get Backers. Tapos na to na naman ang kanilang sasakyan kaya tuluyan ng naging pulubi ang dalawa. Mabuti na lang ay may nagbigay sa kanila ng pagkain na mabilis nilang kinain kaya napatingin na lang ang matanda. Nabalitaan naman nila Natsumi sa cafe na namam-alamos na lang pala sila Ban at Ginji. Pagkatapos ay nagpasalamat sila sa matanda. Nang maubos ang kandila ay naghanap
naghanap si Ginji ng pundidong ilaw, at gamit ang kanyang kuryente ay napailaw niya ito muli. Nagtanong ang matanda kung may kakayahan din si Ban, kaya sinabi niyang siya naman ay merong evil eye. Saka nagpakilala sila sa matanda na sila ay ang Get Backers, ang tagahanap ng lahat ng mga nawawala. Ikinwento ng matanda na dati pala siyang may-ari ng isang factory at meron din siyang isang anak na babae. Pero nalugi daw ang kanyang kumpanya at kinuha ng mga yakuza ang kanyang anak, kaya nais sana ng matanda na mabawi ang anak niyang si Rika kapalit ng mga barya na meron siya. Hindi sumangayon si Ban dahil mahal daw ang bayad sa kanila, kaya tinanggap na lang ito ng matanda pero naaawa si Ginji. Magkakasamang natulog ang tatlo sa kabilugan ng buwan, nang sabihin ni Ginji na magpupunta siyang mag-isa para iligtas ang anak ng matanda, kaya sinamahan na lang din siya ni Ban. Palihin silang tumalon sa mataas na bakod. Nang makita ni Ban ang mga laser kaya maingat na nagpunta si Ginji, saka hinugot ang wire at ginamitan ng kapangyarihan para matanggal ang mga trap, at nang may magpuntang isang bantay ay pinatahimik ito ni Ban. Nang makapasok sila sa silid ni Rika ay kaagad nilang sinabi na ipinadala sila ng kanyang ama, ngunit tila nagdadalawang isip tumakas ang babae na napansin ni Ban. Pumasok si Rika sa isang silid para magbihis, saka tumakbo sila papunta sa shortcut na alam daw ng babae. Nakarating sila sa isang bodega, ngunit pagbukas ng pinto ay nag-aabang ang mga yakuza. Nang malaman nilang may relasyon na pala ang babae sa pinuno ng yakuza dahil nasilaw ito sa mga alahas at kayamanan. Hula ni Ban na may kinalaman din ng lalaki sa pagkalugi ng kumpanya ng tatay ni Rika, at hindi nga nito itinanggi ang kanyang ginawa kaya nalaman ni Rika na naloko lang pala siya. Ginamit ni Ban ng evil eye sa pinuno, saka naman sumugod si Ginji para ubusin ang mga tauhan nito, at kinuryente ang may hawak ng baril. Samantala si Ban ay pinamalas ang lakas ng kanyang grip. Lumapit si Ban ngunit pinagbabaril siya ng pinuno ng yakuza, tapos sumunod yang pinatay si Ginji. Subalit nagkaroon ng kakaibang usok at biglang nag-apoy ang mga tauhan niya, kaya nais niya nang iwan mag-isa si Rika, pero maging siya ay nasunog. Sa tunay na mundo ay naubos na pala ng Get Backers ang mga tauhan ng pinuno, dahil kanina ay nasa ilalim pala sila ng evil eye ni Ban. Sinubukan ni Ginji na yayain itong umuwi pero ayaw ng babae, kaya umuwi na silang dalawa nang mapansin na isinasakay sa ambulansya ang matanda, at nang buksan nito ang mga mata ay ginamit ni Ban ang evil eye. Kaya nag-hallucinate ang matanda na bumalik daw ang kanyang anak upang makita siya, kaya naging masaya ang matanda. Isinakay sa truck ang parcel na ihahatid ng transport service. Nang dumating ang huling miyembro nilang si Akabane, nang maging interesado ito sa laman ng kahon. Pero giit ni Hamiko na ang trabaho lang nila ay ang mag-deliver, at nang umalis na sila ay si Maguruma ang nag-drive. Nasa loob ng cafe ang Get Backers. Nang dumating ang suki nilang sexing babaeng blonde, nagpakilala si Natsumi sa babae, kaya sinabi ng babae na siya si Heaven, isang negotiator, para bigyan ng mga kliyente ang Get Backers. Pero naiinis ang dalawa dahil wala daw itong nakukuhang matinong kliyente, kaya naman idinikit ni Heaven ang mga siopaw kay Ginji para pumayag ito sa trabaho. Pero piningot siya ni Ban, ngunit nang marinig ni Ban na malaki ang bayad ay minasahe niya bigla ang babae. Nagpunta sila sa matandang mayaman na kliyente, at dahil top secret ang misyon ay isinara ang lugar. Sa kanya ipinaliwanag na kailangan nilang mabawi ang isang mahalagang bagay na ninakaw ng kalaban niya sa politika. Subalit nag-hire din daw ang kalaban ng bihasang transport service na kilala pala ni Ban. Pero nang makita nila ang kahon ay hindi tinanggap ng dalawa ang trabaho. Ngunit nang sabihin na 2 milyon ng pabuya ay naisip ni Ban na papayag lang sila kung bibigyan sila ng 10% ng laman ng kahon. Napilitan naman ng matanda kaya nagkaroon na sila ng kasunduan. Pagdating nila sa kotse ay ipinakita ni Ban sa dyaryo na ang vessel pala ay platinum metal kaya sobrang mahal nito. Kaya ang 10% nito ay tiyak na lalagpas daw sa 2 milyong yen. Pinag-uusapan ng transport service ang Get Backers dahil alam nilang lubha silang mapanganib lalo na daw si Ban. Samantala nag-aabang ang dalawa sa kalsada, at pagdating ng truck ay ginamit ni Ginji ang kuryente niya upang manipulahin ang harang sa tren. Ngunit hindi huminto ang truck, kaya naman nagmadali silang habulin ito. Ngunit unti-unting nakakalayo ang truck sa kanila, kaya ginamit ni Ban ang nitro ng kotse hanggang sa maabutan nila ang truck. Nakilala ni Ban ang babae, at ginamitan sila nito ng pabango na nalanghap ni Ginji. Kaya naman nag-asal unggoy si Ginji kaya rumampa silang dalawa sa bangin, subalit sa sobrang tulan ay muli itong nakalanding sa lupa at nakabalik sa kalsada. Subalit babanggain sila ng truck, kaya ginamit ni Ban ang evil eye sa driver kaya nakakita ito ng dinosaur at napilitan siyang lumiko. Pero nagawa pa ring makalusot ni Maguruma, kaya naisip nila Hamiko na totoo nga ang bansag sa kanyang Mr. No Brakes. Muli nilang hinabol ang truck nang ipaliwanag ni Ban na ang nangyari kay Ginji ay dahil sa pabango ng Poison Lady. At alam niya ang tungkol dito dahil dati palang kasama ni Ban ang babae. Isang nakamaskarang lalaki ang nagpasabog kaya humarang ang mga bato sa kalsada. Kaya pinahinto ni Akabane si Maguruma nang makita sa labas ang mga taong pakay ang kanilang parcel. Subalit walang awa silang pinagpapatay ni Akabane. Napahinto sila Ban nang makita ang mga bato at nangangamoy ng mga bangkay ng mga pinatay ng transport group. Dahil dito ay nagalit si Ginji. Naisipan naman ni Akabane
Akabane na tapusin ang Getbackers. Kaya naman huminto sila para harapin ang dalawa. Nagbanta si Akabane na papatayin sila kung hindi sila titigil. Ngunit dahil hindi natakot ang dalawa ay mabilis siyang nagpunta sa likod pero nakailag naman ang Getbackers. Nagpaiwan si Ginji kay Akabane pero agad itong nakapunta sa likod niya, mabuti ay nakagamit agad siya ng kuryente. Samantala si Ban ay sinusubukang kunin ng parcel pero pinaandar ang truck kaya napunta siya sa likod. At dito ay nakaharap niya si Hamiko. Pero nang ilabas nito ang pabango ay nagtago si Ban. Pero pagbaba ng babae ay sumugod si Ban sa kasinakal si Hamiko. Samantala ginamit ni Ginji ang kanyang belt para magpadaloy ng kuryente at masunog si Akabane. Pero tinanggal lang nito ang damit kaya nagtaka si Ginji kung saan nanggagaling ang mga sandata nito. Pinihit ni Maguruma ang manibela kaya nagamit ni Hamiko ang flame perfume kay Ban. Kaya nagawa siyang mahulog dito mula sa truck. Papunta kila Ginji ang truck kaya isinigaw ni Ban. Pero hindi makaalis si Ginji dahil sa matinding bloodlust ni Akabane. Ngunit huminto naman ang truck, subalit na corner na si Ginji. Kaya hindi rin makakilos si Ban dahil papatayin ang kaibigan. Dahil dito ay nabihag ng transport group si Ginji at naiwan si Ban. Minaliit ni Hamiko ang titulo ni Ginji na Lightning Emperor. Saka sinabi din niyang isang masamang tao daw si Ban. Ngunit hindi ito alintana ni Ginji dahil alam niyang mas masayang kasama si Ban kaysa kay Akabane na ang alam lang ay pumatay. Kaya niyaya ni Ginji na sumali si Hamiko sa Getbackers. Naalala naman ng dalaga ang mga panahon na kasama niya pa si Ban sa mga misyon. Ngunit nainis siya dahil nakita niyang si Ban ang pumatay sa kuya niya. Subalit alam ni Ginji na mabait si Ban. Papatayin na sana ni Hamiko ang binata ngunit nakita sa salamin na hinabol sila ni Ban. Nagpunta si Ban sa likod ng truck saka nagpalabas ng cable para makakapit. Dahil dito ay hinarap siya ng dalawa pero nakalusot siya sa mga ito. Ngunit hindi niya alam na nag-iwan pala ng flame poison si Hamiko sa itaas kaya nasunog siya. Subalit nagtaka sila Akabane sa nangyayari sa apoy. Dahil pala imahinasyon lang nila ito dahil sa evil eye ni Ban. Kaya naman gamit ang cable ay tagumpay na nakuha ng dalawa ang parcel mula sa transport group. Huminto ang transport group at nagplanong bawiin ang parcel. Ngunit nakiusap si Akabane na huwag siyang pigilang magpakasaya. Masayang nagbabiyahe pa uwi ang dalawa. Nang dumating sa harap nila ang truck ng transport service kaya mabilis na pina-atras ni Ban ang kotse. At muntik na silang mabangga pero nakatalon sa hagdan ng kotse kaya nakaligtas sila. Subalit inararo ng truck ang isang bahay kaya tinamaan ng mga estatwa at muntik na silang mapisat ng mga ito. Dahil dito ay nagharap-harap ang dalawang grupo. Mabilis na sumugod si Akabane kay Ginji kaya nahiwa ang damit. Subalit nakapalag siya gamit ang kapangyarihan ng kuryente. Na maging ang rubber gloves ni Akabane ay nasunog dahil sa lakas kaya tinanggal na lang ito. Muli ding nagkaharap sila Hamiko at Ban. Ngunit kung seryoso daw si Ban ay 5 beses na niyang napatay ang dalaga. Hinigop ni Hamiko ang sariling lason para ipangbuga kay Ban. Pero nag-aalala pa si Ban sa babae dahil sa ginagawa nito sa sarili. Nagawang tamaan ni Hamiko ang lalaki ng kanyang apoy. Ngunit sa pang-6 na beses ay na-corner na naman siya ni Ban. Saka tinanggalan siya ng malay. At binuhat saka inilagay sa maayos na lugar. Nanghihina na si Ginji sa kalaban niya dahil hindi daw niya maubos ang sandata nito. Sa isang kumpas ng kamay ay nagpaulan ng mga patalim si Akabane patungo kay Ginji. Saka sumugod si Akabane para tapusin ang Lightning Emperor. Pero tumigil siya nang mapansin si Ban. Ngunit wala daw balak na tumulong si Ban kaya pinalabas ni Ginji ang kanyang kapangyarihan ng kuryente. Na dahil sa lakas ay napaparalisa ang katawan ni Akabane at yumayanig ang paligid. Dahil dito ay nagawang mapalabas ni Ginji ang mga sandata sa katawan ni Akabane sa pamamagitan ng kanyang kuryente. Kaya naman umuwi ng magkasama ang dalawang magkaibigan. Kinabukasan ay nagising si Akabane at pinabalik ang mga sandata sa katawan. Nagising na din si Hamiko ngunit pinili ni Akabane na umalis dahil nakapag-enjoy na daw siya sa misyon. Samantala masaya ang dalawa habang dala ang parcel. Pero biglang huminto si Ban at tumakbo papalayo sa kotse. Subalit hindi makatayo si Ginji dahil pala sa laso na pinaamoy ni Hamiko sa kanya. Kaya naman naabutan ng transport service ang Getbackers pero sinalakay sila ng mga uwak kaya bumangga sila sa poste. Nang makita ni Hamiko na ginamit pala ni Ban ang evil eye sa mga uwak, nang magising si Hamiko ay hawak na ni Ban ang antidote sa mga laso niya. Nang maalala ni Hamiko ang nakaraan nung kasama niya pa si Ban sa grupo. Habang nagtutulak ang dalawa ng kotse ay nagpaliwanag si Ban tungkol sa sinabi ni Hamiko na siya daw ang pumatay sa kuya nito. Ngunit hindi alintana ni Ginji ang mga narinig dahil nagtitiwala daw siya kay Ban. Natutuwa na si Natsumi dahil sa wakas ay kikita na rin sila Ginji at Ban, pero duda sila Paul at Heaven dahil wala daw silang swerte sa salapi. Nagkatotoo nga ito dahil ang laman ng parcel ay isa palang prutas na may tawag na platinum melon. Ngunit dahil sa hirap na pinagdaanan ng dalawa ay nagwala sila sa mansyon ng kliyente. Dahil sa pag-alis ni Ginji sa Limitless Fortress ay nagkagulo ang dati niyang grupo na Volts, at isinisisi nila ito kay Ban. Samantala isang bulag na babae ang napagdiskitahan ng mga manyakol. Binanata nila ang aso nito subalit nang susuntukin ay nawala bigla kaya iyak ang siraulo. Dahil iniligtas pala ito ni Ginji. Tapos sumugod ang mga kasama nito sa binata ngunit biglang hindi sila makakilos dahil dumating
pala si Kazuki. Niyaya ni Kazuki si Ginji na bumalik at muling mamuno sa Limitless Fortress. Ngunit ayaw na ni Ginji na maging Lightning Emperor ng grupong Volts, kaya pag-alis ni Ginji ay ang mga siraulo ang pinagtripan ni Kazuki. Sinamahan ni Ginji si Madoka patungo sa cafe, dahil nandun pala ang tagapangalaga nitong si Mr. Sugawara, dahil sa humihingi pala ito ng tulong sa Get Backers para mabawi ang isang mamahaling violin ni Miss Madoka. Ang suspect nila ay isa pang musikero na mahilig sa violin, at kailangan nilang mabawi ito bago ang performance ni Madoka bukas ng alas 7 ng gabi. At masaya namang tinanggap ng Get Backers ang misyon. Gamit ang sinulid ay nalaman ni Kazuki ang pinag-usapan nila sa loob. Nasira ang kanilang sasakyan kaya ginamit muna nila ang sasakyan nila Paul. Samantala nalaman ni Shido sa isang ibon na paparating si Ginji. Pagdating nila sa venue ay sinalubong sila ng kanilang suspect na si Akutsu. At dahil nagpanggap silang mga musikero ay nais ni Akutsu na marinig silang tumugtog kaya nabahala si Heaven. Pero pinatulan ni Ban ng hamon dahil marunong pala talaga siyang tumugtog. At nang sila na lang ay inilabas nila si Madoka sa lalagyan ng violin. At dahil nakalusot ang Get Backers ay si Shido na daw ang bahala sa mga ito. Ikinwento ni Ginji na ang bantay sa lugar ay ang dati niyang kagrupo na si Shido the Beastmaster kaya kailangan nilang mag-ingat. Dumating ang mga panauhin sa pagtitipon. Subalit nakulong sa cage ang Get Backers dahil nakahanda na pala si Akutsu sa kanila. Saka lumabas ang isang leon. Samantala si Madoka ay hinahanap ang nawawala niyang violin. Subalit dahil napakadami ay ginamit niya ang kakaibang talas ng pandinig para mahanap ito. Pero naunahan siya ni Shido sa pagkuha na nakiusap na tumugtog siya. Tumugtog ang dalaga ng napakagandang awitin. Pero napagtanto ni Madoka na hindi ito ang hinahanap niya. Saka nagpakilala si Shido na kinuha daw siyang bodyguard ni Akutsu para hindi mabawi ni Madoka ang violin. Tumalo ng leon kaya umakyat si Ban. At dahil wala na siyang choice ay ginamit niya ang Evil Eye para wasakin ng leon ng cage kaya nang makawala ito ay nagtakbuhan ng mga tao. Dahil dito ay nakatakas ang mga bida. Samantala tahimik na nagmamasid si Shido gamit ang mga daga. Hindi nila alam kung saan nagpunta si Madoka. Kaya naghiwalay sila sa dalawang grupo para hanapin ang dalaga. Ngunit nakasalubong nila Ban ang mga daga. Saka lumabas si Shido at inutusan ng mga daga na ngat-ngatin sila. Ngunit gamit ang Evil Eye ay pinaalis ni Ban ang mga ito. Pero may mga uwak pa kaya naubos na ni Ban ang paggamit ng Evil Eye ngayong araw. Kaya naman niyaya na lang ni Ban si Shido ng one-on-one sa labas. Narinig ni Madoka na tinutugtog ang kanyang violin pero may nagbukas ng pinto, mabuti ay si Ginji ito. Sa labas ay nagbabala si Shido sa mga alaga niyang nasa dilim. Ngunit hindi ito alintana ni Ban dahil mas malakas daw siya. Inutusan ni Shido ang mga hayop na sumugod kay Ban. Kaya akala ni Shido ay patay na ang lalaki. Pero nawala ng malay ang mga hayop at mula sa itaas na gawa ni Ban na mapinsala si Shido. Kaya pinasugod niya ang mga ibon kay Ban, saka siya nagtago sa bubong pero nahuli siya ng snake bite ni Ban at nagbantang papatayin si Shido kung hindi titigil. Pero nagmamatigas si Shido kaya tatapusin na siya ni Ban. Ngunit dumating si Kazuki para iligtas ang lalaki. Pero hindi pa rin natakot sa kanila si Ban, kaya kinabahan ang dalawa. Ngunit nagbibiro lang daw siya dahil ang misyon niya lang ay ang ma-recover ang violin kaya umalis na si Ban. Naisip naman ni Kazuki na lubha talagang napakamapanganib ni Ban. Pero nais pa rin siyang patayin ni Shido para ipaghiganti ang mga hayop niya. Nang makita na buhay pa pala ang mga ito dahil pinatulog lang sila ni Ban. Magkakasama sila Ginji para hanapin ang violin ni Madoka. Ngunit pagpasok sa silid ay nakita niya ang protection service na agad siyang binanatan. Sinuntok nito ng malakas si Ginji buti ay nakailag. Kaya napagtanto ng lalaki na bawal siyang tamaan ng suntok nito. Kaya ginamit niya na ang kuryente sa malaking mama. Pero hindi pa rin ito napigilan ng Macho Man. Kinuha nito si Ginji at hinampas sa pader, tapos dumating pa ang mga kasamahan nito kaya tumalon si Ginji sa ilaw para patayin ang kuryente sa buong bahay. Tapos sinipa ni Madoka ang itlog ng malaking mama. Sa kanya sinamahan sila Heaven at Ginji dahil malakas ang kanyang pakiramdam. Nakasalubong ni Ban sila Paul at Natsumi. Samantala sila Ginji ay nakarating sa isang silid kung saan nila narinig na tinutugtog ni Akutsu ang violin ni Madoka. Pagpasok ay nakita nila si Akutsu. Giit ni Madoka na hindi pinagkatiwala ng sensei nila ang violin kay Akutsu dahil hindi daw ito nakakatugtog ng mula sa puso. Kaya naman isinoli na ito ni Akutsu. At sinabing akala niya ay makakatugtog siya ng maganda kapag nakuha ang violin. Dahil nakuha na ang violin ay umalis na sila Ginji. Saka lumabas si Kurobi. At ipinag-utos ni Akutsu na patayin nito si Madoka. Tumatakbo sila Ginji nang makabunggo niya si Ban. At pagbalik ng ilaw ay nakita ni Ban na na-recover na nila ang violin. Ngunit dumating ang maraming bantay para pigilan sila, kaya kinuha ang kortina at tumalon ng dalawa sa bintana. Tapos ginamit nila ang kortina para makatalon ang mga kasama. Naunang tumalon si Madoka, at sumunod si Natsumi. Pero natatakot si Paul kaya tinulak siya ni Heaven. Saka dumating si Mr. Sugawara para makatakas sila sa mga bantay. Nagpababa sila Ban at Ginji sa isang convenience store. Ngunit pag-alis ay tinawagan ng matanda si Kurobi dahil magkapatid pala sila. Nagpunta si Kurobi kay Shido para sabihin na ililibing na lang nila ang violin kasama si Madoka. Pero nang magalit si Shido
Shido ay naglabas ng sandata si Kurobi. Inutusan niya ang mga ahas na kagatin ang matanda, pero pinaghihiwalang nito ang mga ahas, at pagkatapos ay nakatakas na si Shido. Samantala dinala naman ni Sugawara ang kotse sa isang bangin. Saka nagpakilala ang matanda na siya daw ay miyembro ng disposal service. Nalaman nilang nakalock ang kotse. Tapos lumabas si Sugawara saka tinulak sila para mahulog sa bangin. Sa ibaba ay nakaligtas pa si Madoka, kaya balak siyang tapusin ni Sugawara kaya sumugod si Mozart pero napatay lang ito ng matanda. Tapos isusunod na daw siya ni Sugawara sa alaga niya. Ngunit kinapitan siya ng napakaraming mga centipede. At maging ang sandata niya ay naging malaking centipede na pumulupot sa kanyang katawan. Saka lumabas ang mga paru-paro mula sa mga ito kaya napuno nito ang paligid. Pero nasa ilalim lang pala siya ng evil eye ni Ban, na ginamit ni Ban sa kanya noong lumabas sila ng kotse. Nagtaka si Madoka kung paano nalaman ni Ban. Sagot ni Ban na dahil ito sa nakaabang na kaagad si Sugawara sa labas. Nagtaka si Shido dahil akala niya ay 3 beses lang nagagamit ang evil eye sa isang araw. Sagot naman ni Ban na ginamit niya ang evil eye kay Shido para maniwala itong 3 beses niya na itong ginamit. Dumating si Kurobi na hindi makakapayag na mabigo sa misyon. Kaya aalis na si Shido pero humingi ng tulong sa kanya si Ginji na dati niyang leader. Kaya kinalaban ni Shido ang matanda gamit ang Beast Mode. Ngunit dumating din ang Protection Service na agad na inatake si Ginji na sa sobrang lakas ay nagiba ang lupa kaya nahulog sa bangin kasama si Ginji. At pagdating sa ibaba ay sinundan pa rin siya ng lalaki. Samantala sa itaas ay nagawa namang mahuli ni Sugawara si Ban gamit ang sandata, pero nabaliktad ni Ban ang sitwasyon. Saka siya tumalon at ginamit ang snake bite sa ulo ng matanda. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.